Salamat sa Panginoon, dahil kabilang tayo sa mga binigyan niya ng pagkaunawa, tungkol sa buhay. Mapapansin natin, sa paligid natin, lalo na po sa media, ay kanya-kanyang opinion kanya-ang kampihan, at kung titignan mo, hindi mo malaman kung sino yung tama at kung sino yung mali. Kasi isa't isa po, hindi papayag na mali sila. At isa't isa, tama sila para sa kanilang opinion. Nakakalungkot lang. Ipaglaban ng mga tao, yung mga taong hindi naman sila kilala. At hindi nila alam din kung ano yung tunay na pinaglalaban nila. Sa kanilang sarili lang, tama. Pero ang totoo ay hindi rin nila tiyak kung tama sila. Mapalad tayo, mga tinawag ng Diyos para maging anak niya. Ipinaunawa na sa atin kung ano yung nararapat. Wala tayong ibang batayan at pasiyahan kundi yung salita niya, yung mga pangako niya sa kanya salita. Kaya hindi tayo dapat nakikisali. Meron ako nakikita kasi pumapatol pa. Yung bang akala mong alam niya yung nangyayari. Nakakalungkot dahil mga Kristiyano pumapatol pa nga daw sa social media. Talagang nagko-komento na akala mong tama siya, magamat nakakalungkot lang. Kaya siguro mapalad tayo, mga anak ng Diyos. Wala tayong ibang alam ngayon kundi yung kalooban ng Diyos. Amen. Kaya siguro napakahalagang pag-aralan natin to. Bagamat nakikita ko ito yung pagkilos, ito yung pagkilos ng Holy Spirit, sunod-sunod yan tinuturo sa atin, ito yung tinutukoy, yung kalooban niya yung mangyari, kalooban niya yung maganap, Kaya siguro pag-aralan natin ngayong gabi ito, yung paksa natin, knowing and doing God's will. Malaman natin, maunawaan natin, hindi lang maunawaan, kundi maganap natin at masunod kung ano yung kalooban ng Panginoon. Siguro saglit tayo manalangin. Sabi nga mag-Diyos na totoong nagmamahal sa amin, salamat po dahil binilang mo kami sa iyong kawan at binilang mo kami sa iyong sambahayan, Panginoon, at binigyan ng karapatan na maging anak mo. At hindi na po kami namumuhay ayon sa takbo na sanlibutan na ito, Panginoon, kundi ang batayan namin, yung mga bagay na hindi namin nakikita, at yun ay ang pananampalataya namin ayon sa mga sinabi mo sa iyong salita, Panginoon. Kaya salamat dahil nakapamumuhay kami ng may kagalakan at may kapayapaan sa kabila ng magulong kapaligiran namin, Panginoon. Kaya purihin ka po dahil ito po ay ipinararanas mo sa amin. Hindi kami dapat mapagabag, hindi kami dapat mag-alala ano man yung sitwasyon namin, ay wala kami ibang pwedeng pagsabihan na to, kundi ikaw na higit na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya sa gabi na to, ay ibukas mo po yung kaisipan namin at ang aming puso, lalo na po yung mga espiritual at napandinig namin at mga paningin namin, upang makita namin at marinig namin ano po yung kapayagan mo at ano po yung kalooban mo
na maunawaan namin sa gabi na to. Samahan kami nawa ng yung Santong Espiritu, ang kapangyarihan niya, lumukob sa amin, Panginoon, at masaya namin pagsaluhan ang mga salitang ipapahayag mo sa amin sa pamamagitan ng aking mga labi, at ako po ay gawin mo ng instrumento, Panginoon, daluyan ng iyong kapahayagan sa gabi na to. At sa iyo lang mababalik ang lahat ng karangalan, ang lahat ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ng anak mo si Jesus. Amen. Amen. Ano? Sabi rito sa Matthew chapter 6, verse 10, sabi, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad na sa langit. Itong pagkaunawa at yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, turo ng Panginoon, tungkol sa panalangin. It is a teaching of Jesus about prayer. Napaka-importante nito, kaya nga po napasama ko sa, di ba, sabi nga ng papaturo yung mga alagad din, kung paano manalangin. Sabi ganito kayo manalangin. At last 2 weeks ago, tinalakay ni Sister May Antong about prayer. At yung pinaka, tawag niya, acronym ba yun? Acronym. Yung ACTS. Una mo na yung adoration, confession, T, thanksgiving, tapos S, supplication, at sabi nga, bahagi ito ng pagtuturo ng Panginoon na kapag lumalapit ka sa Panginoon, sasantabi mo yung yung sarili mong katwiran. Diba si Moses nung tawagin siya ng Panginoon, nakita niya yung yung burning bush. Ba't nagliliyab yun, naging curious siya, lumapit siya, nagsalita Panginoon, sabi, ubarin mo yung panyapak mo. Kung ating i-relate sa spiritual, ubarin mo muna yung sarili mong katwiran, at banal yung lugar na to. Yung dahil to, banal, Kaya, ubarin mo yung panyapak mo. Sa madaling salita, sa turo ng Panginoon dito, kapag ka lumalapit tayo sa Panginoon, dapat sasantabi natin yung sarili ng mga iniisip natin, yung katwiran natin. Minsan kasi may nananalangin, gusto niya, ayunan lang ng Diyos yung gusto niya. Yung ipinagpe-pray niya, gusto niya ayunan lang ng Panginoon. Para bang, Panginoon, ito yung gusto ko. Pero ang gusto ng Panginoon, siya yung masusunod. Kapag ka sinabi kasing hari, hindi pwedeng ikaw yung masusunod. Kailangan yung hari, Sa kingdom kasi, sabi nga matatanda, yung utos ng hari, hindi nababalik. Hindi pwedeng kontrahin. So, pag sinabing hari, siya yung dapat masusunod. Kaya tinuro dito na sabi, ikaw nawa ang maghari sa amin. Ito, Tapos, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ito yung tinuro ng Panginoon. Yung kalooban ng Ama,
Yung dapat yung nasusunod. Kung paano siya sinusunod sa kalangitan. Kaya nga yung mga sumuway sa kanya, itinapon di ba? Itinapon yung 1/3 ng mga anghel sa pangunguna ni Lucifer. Ano? Bakit? Kasi hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos Ano? Kaya yung mga natira doon, yun yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama nasa langit. Kaya sabi rito, sundinawa ang iyong kalooban dito sa lupa, katulad ng pagsunod ng mga anghel at ng mga anak niya na nandoon sa kalangitan. Okay, no? Turo to ng Panginoon. At sabi nga, according to Haring Solomon, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, sabi nga, this is all we were created for, to obey His will, His command. Kaya ito yung dahilan bakit tayo nilikha. Sabi sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, ito yung buong katungkulan ng tao. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo yung kanyang mga utos. Ngayon, paano? Ito yung pupuntuhan natin. Paano natin malalaman at masusunod ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Pag-aralan natin yung ilang mga bagay. Kasi kahit mga Kristiyano na tayo, minsan ay akala natin nasusunod natin siya, nabibigyan natin siya ng kasiyahan, nakakapaglingkod tayo sa Kanya, akala lang natin yun. Pakiramdam natin sa sarili natin. Minsan, minsan hindi natin nakakikita yung sarili natin. Talaga bang nagagawa ko at nasusunod yung kalooban ng Panginoon sa buhay ko? O baka ako lang yung nag-iisip nun? Okay, siguro pag-aralan natin yung ilang punto. Maraming punto, pero siguro ilang punto lang ang talakayin natin na maaari makatulong sa atin. Paano natin malalaman at masusunod, magagawa yung kalooban ng Panginoon? Sabi nga, siguro tingnan natin yung dito sa verse 10 lang, sabi niya, ikaw nawa ang maghari sa amin. Ibig sabihin, gawin natin siyang hari ng buhay natin. Siya yung gawin nating hari, hindi yung sarili natin. Siguro, tingnan natin yung makibasa kayo sa akin sa Romans chapter 13. Sabi rito, sa verse 14, sabi ni Apostol Pablo, sabi rito, ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay. At huwag paglaanan ang laman upang bigyan kasiyahan ang nasa nito. Okay, pagsikapan natin, kasi nga sabi, mahirap gawin to, kaya sabi ni Pablo, pagsikapan ninyo, na sabi rito, pagkariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ng laman upang bigyan kasiyahan ang mga nasa nito. Huwag natin bibigyan ng puwang itong laman natin. Kasi nga, hindi natin masusunod yung kalooban ng Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians 5:23. Second ba yan? Second, or 1 Thessalonians 5:23. Sabi, naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos sa buong yung katauhan. Yung espiritu, kaluluwa at katawan. Kasi minsan, ang binibigyan lang natin ng kasiyahan, yung katawan natin. Kung ano yung masarap kainin, kung ano yung masarap sa paningin natin, kung saan natin gustong pumunta, sasantabi na natin yung yung paghahari ng Panginoon. Kailangan bang pumunta ka dyan? Kailangan bang gawin mo yan? Kailangan bang magkaroon ka niyan?
Ano? Ang nabibigyan natin ng kasiyahan, nasiyahan tayo, nakabili tayo ng ganito. Nasiyahan tayo, napuntahan natin, masaya-masaya tayo habang ginagawa natin. Binibigyan natin ng kasiyahan. Pero yung sinasabi ng Panginoon, narinig mo ba? Huwag mong gagawin yan. Huwag mong bibilin yan. Huwag ka na pumunta yan. Unahin mo ko. Siya yung hari. Ano? Kaya kapag narinig na natin yon at sinunod natin siya, siya talaga yung matatawag mong hari. Ano? Sabi nga daw sa una, gawin mo siyang hari ng buhay mo. Di ba, sabi sa Matthew chapter 6, verse 33, sabi si Jesus mismo nagsabi nito, ngunit higit sa lahat, ang pagsumakita ninyo o ang pagsikapan nyo, yung pagharian kayo ng Diyos. Ano? Ano pa? Bukod sa pagharian, ano? Ipamuhay nyo yung katuwiran o yung kalooban ng Diyos. Ano? Kapag hindi mo magagawang pagkarian ka ng Diyos, hindi mo magagawa yung katuwiran o kalooban ng Diyos kung hindi siya yung naghahari sa'yo. Yung Matthew 6:33 na yan, napakasimple pag binabasa mo, pero kapag hindi mo inalukay ang niyan, sa sarili mo, hindi mo maunawaan, akala mo lang pagpapalain ka, yun lang yung magiging focus mo. Lahat ng bagay dadagdag sa'yo. Yun lang yung tinitingnan ng mga mananampalataya, yung matatanggap niya. Pero kapag kinuha mo yung kalaliman ng talata, sabi? Ngunit higit sa lahat, kaya nga higit sa lahat, ang pagsumakita ninyo, alam niyo yung pagsikapan. Bakit sinasabing pagsikapan? Kasi kaya sinasabing pagsikapan, mahirap gawin yun. Kaya sisikapin mo Sikapin mo. Parang, hindi ko kaya. Sikapin mo. Kaya sinabi, higit sa lahat, pag sumakitan nyo o pagsikapan mo, napagharian ka ng Diyos. So, sabi nga na sa Matthew 6 din, ikaw nawa yung naghari. Tapos sabi ni Jesus din sa verse 33, pagsikapan mo. Pagsikapan mo ng higit sa lahat, napagharian ka ng Diyos, nang sa gayon, magawa mo yung kalooban ng Diyos. Okay, Hindi mo siya maunawaan kapag hindi mo sinikap na siya yung king ng buhay mo. Okay? Kapag alam mo na siya yung naghahari sa'yo, si David nga hari pero lagi sumasangguni sa Diyos Hari siya, sabi niya, lulusubin mo namin. Diba? Sumasangguni siya. Pati yung paraan, pati yung dadaanan, kung ilan yung susugod. Tinuturo ng Panginoon, bakit? Kasi sumasangguni siya, hindi yung basta area ng area pupunta ako rito. Masaya rito. Mag-i-enjoy ako rito. Okay lang yun, okay lang na pero ito ba kalooban ba ng Panginoon? Bibiling ko to. May pera naman ako Kalooban ba ng Ama? Isinangguni mo ba sa Diyos? Diba? Yung mga simpleng lang, na importante na dapat pala nalalaman ko ano kalooban ng Diyos at masunod ko yung kalooban niya. Nalaman mo nga kalooban ng Diyos, kinukontra mo naman. Hindi mo na gagawin. Bali, wala lang. Nalaman mo lang, Diba? Kaya nga, sabi ni Pablo, paglaanan ng huwag mo paglaanan yung sarili mo, yung laman mo o yung sarili mo para bigyan lang ng kasiyahan yung mga desire nito. Ganyan yung tao Laging gusto ko. Hindi naman kailangan, gusto ko lang, masaya, masarap, okay na. Hindi yun yung makakatupad sa kalooban ng Panginoon. Pagka yun ang naging mentalidad natin, mahihirapan tayo makasunod sa kalooban ng Panginoon.
Ano, baka akala natin naglilingkod tayo, no? Sayang naman yung pagpunta natin dito kung hindi natin naunawaan ano kalooban ng Panginoon. Tapos hindi talaga natin nakikita na makakasunod tayo. Okay, ano? So, sabi nga, sabi, hilingin mo ito sa Diyos. Pagsikapan mo. Tapos, huwag mong paglaanan yung sarili mo, yung laman mo, para bigyan kasiyahan to. Kundi ang pagkaritin mo si Kristo. Okay? Paano mo pag-aari? Sasangguniin mo siya lagi. Ano yung plano mo? Ano yung dapat? Ano? So, yun yung unang punto natin. Gawin mo siyang hari. Gawin mo siya yung maghari sa buhay mo. Pangalawa, ito kaloob ng Diyos to. Ano? Diyos ang nagbibigay nito. Hindi ito basta-basta mauunawaan at hindi ito basta-basta magagawa kung hindi ito pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Ano? Ang Diyos yung nagkakaloob nito, tanggapin mo lang. Minsan kasi, ibinibigay na ng Diyos ano yung kalooban niya, hindi mo lang, ayaw mo lang pakinggan, ayaw mo rin tanggapin. Ano? Sabi nga, di ba, isa sa paboritong talata ko Philippians 2:13. Ano? Pagkat ang Diyos yung nagbibigay sa atin, ng pagnanasa at kakayanan na maisagawa yung kanyang kalooban. Ibinibigay ito ng Diyos. Hindi ang tao hindi magde-deserve na bihira yung nagde-deserve na susundin ko yung kalooban ng Diyos. Aalatin ko yung kalooban ng Diyos. Bihira. Kahit mga Kristiyano na tayo, lalo sa panahon natin, willing-willing tayo sa sa mundo. Aminin naman natin at hindi. Ando na yung focus natin, paano ko makakaroon nito, paano ko makakapunta doon, paano ko matitikman to. Yan yung mga natin ngayon hindi tayo nagde-desire ng yung talagang para sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Okay? Ito, ibinibigay na ng Diyos. Sabi, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa at kakayanan na maisagawa yung kanyang kalooban. So, kung ibinibigay ng Diyos to, may maaunawaan mo to, maisasagawa mo. Kasi Diyos yung nagbibigay. Ano ang kailangan mong gawin? Tanggapin mo. Panginoon, ito pala kalooban mo at tanggapin ko. Kahit meron ako sariling kalooban, meron ako sariling gusto, yung kalooban mo, susundin ko. Di ba si Jesus sa Matthew chapter 26 yun sa alaman ng Gethsemane. Noong huhulihin na siya, alam niya, matindi yung dadanasin niya, pero sabi niya, Ama, kung maaari, alisin niyo po sa akin yung saro ng paghihirap na ito. Pero sabi niya, pero wag yung kalooban ko masunod, kundi yung kalooban mo pa rin. Nakita natin, ang Panginoon Jesucristo na mismo to. Meron siyang sariling desire. Kung maaari, yung desire niya? Alisin mo sa akin yung kopa ng paghihirap na to. Pero, wag yung gusto ko ang masunod, kundi yung gusto mo. Sabi nga, tanggapin mo. Ito yung kalooban kailangan ako nga hindi ko akalaing dadanas ako ng mabigat na pagsubok. Pero ipinahintulot ng Panginoon yun Ito kalooban ng Panginoon. Tuloy, tanggapin ko. Alam ko maganda yung nito, ibubunga nito sa akin. Mahirap tanggapin. Hirap na hirap akong tanggapin, pero niloob ng Panginoon to, hindi niya pahintulot to na hindi ko kaya. Tinanggap ko kasi dumating sa buhay ko Alangang wala ako? Gano'n ba? Gusto lang, iba kalooban ng Diyos. Magwala ka na. So, naunawaan ko ano yung kalooban ng Diyos. Sinunod ko. Kung sinunod ko yung sarili kong kalooban,
siguro napakalaking problema, laking tulong. Ano? Salamat sa Panginoon kasi maliwanag yung binibigay niya, ito kalooban ko. Siya yung nagbibigay ng pagnanasa, siya yung nagbigay ng kakayanan na maisagawa ko yung kanyang kalooban. Amen, ano? So, kung ibinibigay sa iyo ng Diyos to, kaya mo itong isagawa. Binibigay ng Diyos yan, di ba? Ang Diyos nagbibigay sa iyo ng pagnanasa at kakayanan. Ibig sabihin, kaya mo gawin. Okay, nakukuha natin? Mahirap eh. Hindi mahirap. Ano, binibigay na nga ng Diyos sa iyo. Gawin mo lang. Napakahirap kasi minsan, sabi mo, Panginoon mo siya, hari mo siya. Pero ang sinusunod mo, ang hari pala, ikaw pati. Bakit hirap? Kala ka ba, Panginoon loko? Ba't hindi mo ako masunod? Ano, di ba? Tinatawag mo ako ng Panginoon, tapos ikaw pa rin ang Panginoon ng buhay mo. So, kung binibigay sa iyo ng Panginoon yan, binigyan na kita ng pagnanasa at kakayanan, kaya mo. Sundin mo. Amen, ano? Kailangan lang, nakikita ng Diyos, gusto mo, hilingin mo sa Kanya para maibigay sa iyo yung desire, tsaka yung kakayanan. Kailangan makita niya ba talagang hinihiling ito sa akin, di ba? Siguro tingnan natin yung Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3:20. Sabi ni Apostol Pablo rito, sabi isa sa rito yan, mga masarap na i-claim, sabi ni Apostol Pablo rito, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Ano? Sabi nga sumakin niya naman ang kapangyarihan, ang walatihan, ang kapurihan. Ano? Ibig sabihin, hilingin mo to God who is able to give, more exceedingly, abundantly. Hilingin mo, Panginoon, gusto kong maunawaan at masunod ang kalooban mo, hilingin mo. Sabi nga, ibibigay sa iyo yung pagnanasa at kakayanan. Amen, ano? Baka lang yung hinihiling natin, hinihiling ba natin maunawaan at masunod ang kalooban ng Panginoon o yung mga gusto natin, yung sarili natin gusto. Ano ba yung mga gusto natin na hinihiling natin sa Panginoon? Yung mga bagay ba na makakapagbigay lugod sa Kanya o yung mga bagay na makapagbibigay lugod sa ating sarili, sa ating laman? Siguro, evaluate natin. Ano ba? Parang iilan nga tayo hinihiling ko na makakapagbigay lugod sa Panginoon. Kundi puro sa mga desire ng gusto kong mapuntahan to, gusto kong mabili yan, gusto kong magkaroon ito, gusto kong matikman niya. So, yun lang ang ilan sa mga halimbawa, no? So, hilingin natin sa Panginoon talaga. Pag alam ng Diyos, walang ibang nakakaalam ng laman ng puso natin kundi ang Panginoon. Diba? Ano ba yung laman ng puso mo ngayon? Gusto mo bang maunawaan at masunod ang kalooban ng Panginoon? O puro mga desire lang pangsanlibutan yung gusto mo, yung habang andito ka lang sa mundo, maranasan mo at magkaroon ka, yun lang ba? O normal lang, okay lang magkaroon ka ng bahay, magkaroon ka ng ari-arian dito. Okay lang yun, pero higit sa lahat, sabi nga, yung pagsikapan natin, maghanap natin yung kalooban niya. Higit sa lahat. Okay? Kaya nga, napaka-importante, maunawaan natin at masunod yung kalooban ng Panginoon. Okay? Pangatlo, kailangan lagi ka nakikinig sa tinig ng Panginoon.
Ba't ba tayo nagkaroon ng pananampalataya? Basta ba dumating lang sa atin yung pananampalataya? Ano? Maaring dumating yung paniniwala sa atin kasi kahit sa mga tao na walang nagbibigay ng mabuting balita, ay meron silang paniniwala na merong Diyos. Ano? Yung mga tribo-tribo, mga taga-liblib na lugar, mga taga-bundok, taga-gubat, alam nilang may Diyos. Naniniwala silang may Diyos, ano? Kahit walang magturo sa kanila. Kasi meron tayong hininga ng Diyos, kaya hahanapin natin ng Diyos. Ano? Kahit walang magturo sa atin na may Diyos, naniniwala tayo may Diyos. Sumasamba nga sila sa mga anito eh. Kasi alam nilang may Diyos eh. Mahanap sila ng sasambahin eh. No? Kahit nga araw, kahit mga puno, mga hayop, sinasamba nila eh. No? Kasi alam nilang may Diyos. Kaya lang, wala silang tamang pagkakilala at wala rin tamang kaugnayan. No? Maraming gano'n. Tayo, kilala natin ang Diyos, sabi natin, may kaugnayan tayo sa Kanya, meron tayong relasyon sa Diyos, mga born-again Christian tayo. Sabi nga, para maunawaan natin at masunod ang kalooban niya, pakinggan natin yung Kanyang boses, yung Kanyang tinig. Yun yung naging dahilan ba't tayo nagkaroon ng pananampalataya eh. Nagkaroon tayo ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos. Diba sabi sa Romans 10:17, ano sabi ron? Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ano? At pakikinig walang patid na pakikinig ng salita ng Diyos. No? Hindi pwedeng hanggang dito lang yung antas ng pananampalataya mo. Lagi dapat napapakinggan mo. Tumataas yung antas ng pananampalataya mo sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ano? Lagi kang makinig sa salita ng Diyos. Okay, no? Tapos, dapat kang makinig sa salita ng Diyos kasi totoo to, magkaranasan ng marami to. At isa ako sa nakaranas nito. Ano yung sabi sa Hebrew chapter 4 verse 12? Ano sabi ron? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Higit sa alinmang tabak na magkabilay talim. Ano? So, yung nakakaalam, nakakatahog ang iniisip ng tao, ano? Tumatagusong hanggang sa pinaghihiwalayan ng mga kasuan, ano? Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, talagang ano yan, talagang buhay at mabisa. At isa yan sa naranasan ko na totoo, ano, na buhay ang salita ng Diyos noong time na born again ako, ano? Kasi hindi ko iniintindi itong Bible eh, no? Kahit marami offer sa akin ng ano, yung Bible study, parang hindi ko siya binabaliwala ko lang siya. At yung time na magulo na yung buhay ko, magulo na yung buhay namin, yun yung time na lumapit ako sa Diyos, ano? So, wala na akong pupuntahan. Saan pa ako pupunta? Ano? Nagawa ko na lahat ng yung kakayanan ko. Yung alam kong pwede kong gawin, ginawa ko na. Nalapitan ko na lahat ng tao na pwede kong malapitan. Ano? Isipin nyo, yung kapatid ko, taga-Novaliches, panganay. Wala na akong, mga kapatid ko, wala rin namang maitulong sa akin. Pupuntahan ko yun. Sabi ko, ito, may pera to. Nasa abroad pa tong asawa nito, baka matulungan ako nito.
wala rin yung naitulog. Pagdating ko, binigyan lang ako pamasahe pa uwi. Sabi ko, ano yun? Wala na ako. Panginoon, wala na akong pupuntahan na. Nabenta na namin yun. Maaari na ibenta. At yun ay yung time na lumapit ako sa Diyos. Isipin mo yung paglapit ko sa Diyos eh. Sabi ko, ano naman ang lahat yung patutuo namin eh, no? Yung time na lumapit ako sa Panginoon eh, sabi ko, meron na tayong Diyos. Kaya nangyari sa atin ito, wala tayong Diyos eh. Ngayon, meron na. Maglilingkod tayo sa Diyos. Pagpunta namin ng church eh, yung Word of God, parang ako pinakausap nito. Parang pinatatamaan ako ng pastor. Sabi ko, ano ba ito? Ba't alam nito yung pinagdadaanan ko ngayon? Wala namang nagkukwento rito. Tapos pati yung kanta, parang sa akin talaga. Iyon, sabi ko ba, wala totoo yung salita ng Diyos. Ito yung eksakto sa pangangailangan ko. Every Sunday, laging tama sa akin yung salita ng Diyos. Hanggang lumalim ako ng lumalim sa pagkakilala sa Panginoon dahil sa kanyang salita. At ikinumit ko na yung sarili ko. Kami, pati asawa ko, magbibig ko tayo sa Panginoon. Hanggang nakaalis ako uli, nakapag-abroad ako, mga ilang buwan ang nakaraan, bumalik ako sa abroad. Pagdating doon, ang napunta ako kay George, ni na Pastor Bito. Talagang buhay yung salita ng Diyos, nabasa ko yung kay Abraham at kay Lot. Sabi ko, pag pumunta ako rito, 10 buwan na ako, hindi pa ako nasweldo. Wala akong ginawa kundi Bible school kami noon sa Saudi. Nakagraduate ako ng Bible school. Tapos kinommission kami. Hindi na Pastor Pinto at si Pastor Art. Sabi ko, uwi na ako. Pag-uwi ko, wala rin, So, yung Word of God pa rin, patuloy pa rin, nagsasalita pa rin sa akin. Sige, mangaral ka. Ang dami ko napuntahan niya sa bahay sina Dihintan, Nanay Dihintan, sa Imus, sa 13. Hanggang dumating yung time na kinupkop nga kami na Gladys daw sa kanila. Talagang nakatutok ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dumating yung pagkakataon na, sabi ko, 1997, 98, 99, 3 taon, andito ako. Yung pa rin yung kailangan namin malaking halaga. Hindi kami nakakabayad. Tapos nakita ng Panginoon, gusto kong maunawaan at masunod yung kalooban niya. Kaya sinishare ko po ito sa inyo Gusto ko talaga maunawaan ang kalooban ng Panginoon. Ba't ako dumaan sa gano'ng sitwasyon? Yung pala, minomold niya na ako. Hinuhubog niya na ako. Hanggang dumating yung time na susunod ako kung ano yung ipapagawa. Ay, kapag ano yung ipapagawa niyo ba na? Gagawin ko, Kahit wala nag-uutos sa akin. Basta ang Panginoon, kami yung nag-uusap. Dumating yung time na, yung bago ako dumating dito sabi yung kay Lot at kay Abraham, bago ko makalimutan. Sabi, si Abraham, pinanguna niya papiliin si Lot. Mas pinili ni Lot yung maulad na lugar na. Kung eto kay Lot, hindi pa sibilisado yung lugar. Kay Abraham, okay lang, hindi sibilisado. Pero sino pinagpala? Si Abraham. Sabi yun ang usap sa akin yung salita na yun. Kahit nasaan lugar ka, kaya kitang pagpalain. Kahit nasaan lugar ka, hindi mo kailangan mag-abroad.
Walang iba magpapala sa iyo kundi ako. Kaya kinlay ko, kahit nasaan ako, kung pagpapalain ako ng Diyos, pagpapalain ako ng Diyos. Kaya yung buhay na salita na yun, kumilo sa buhay namin. Kahit yung lugar namin, ewan ko, yung iba hindi na nakarating doon. Sinong yung lugar namin, maliit na kwarto, doon kami nagtayo ng tindahan doon, tsaka yung maliit na shop, may asin ng pastor na nakakarating doon. Pinagpala kami ng Panginoon Pagdating ng 1999, yung sinabi rin ng Diyos kay Abraham, na nagbubulay-bulay ako ng salita ng Diyos, dumating yung anghel. Ganito rin panahon, sa isang taon, pagbabalik ko may anak ka na. Nagkawin, salamat po, Panginoon. Parang sa akin sinabi, samantalang wala na, hopeless na kami na magkaanak. Buhay ang salita ng Diyos. Amen, After ng ilang months, hindi siya tinatnan. Nagpa-check up na kami. Bumili pa lang yata kami ng Tapos, pagka positive, nagpa-check up na kami. Kinuwenta ko yung sabi ng ganito rin daw sa isang taon magkakaanak ka. Eksakto. Kaya sabi ko, itong salita ng Diyos, hindi nagkakataon lang yan. Buhay yan at mabisa. Amen? Alam niya yung desire ng puso ko, yung laman ng isip at puso ko, pinagkaloob niya. Amen? Kaya mahalaga, na etong salita ng Diyos, lagi nating pakikinggan, lagi nating babasahin. Hindi mo siya mapapakinggan. Halimbawa, aasahan mo lang. Yung dito, pag Sunday, pag Friday, wala ka masyadong mapapakinggan na salita ng Diyos. Araw-araw yan. Sabi nga, malimit talakayan dito, linggo-linggo. Dili-dilihin mo araw at gabi. Huwag mong kaliligtaang basahin. Kasi nangungusap ang Diyos dyan Yung karanasan namin, hindi ko pwedeng malimutan yun at hindi ko pwedeng itago kasi hayag sa lahat yan naging buhay namin. Hayag sa lahat yan. Kaya wag na hindi mo pakikinggan ang salita ng Diyos tuwing kailan ka na makikinig pag Sunday, pag Friday. Araw-araw. Ako nga nung napakinggan ko yung sinabi ng Panginoon, sabi ko, salamat po Panginoon. Hindi naman sabihin nagkataon lahat talagang niloob ng Diyos, Kasi bakit? Alam niya, inanasa ko na malaman at masunod yung kalooban niya. Yung importante, bakit ng Diyos sa atin, Kaya importante na nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Tandaan niyo, buhay at mabisa yan. Hindi lang pansarili kong karanasan yan. Gusto ng Diyos tayo lahat nakakaranas yan. At alam ko, gusto ng Diyos, nararanasan nyo na rin yan ngayon. At naranasan na rin natin. Buhay at mabisa yung salita ng Diyos. Yung time na nagkasakit ako, ano ba yung nag-comfort sa akin? Wala na akong lagi namin napapag-usapan. Mga kapatid ko, tsaka yung pamilya ko, walang kamalay-malay, mawawala na ako. Diba? Hindi nila alam, okay lang ako. Okay lang, kaya ko, okay lang. Kaya, kung sila, panatag sila. Pero hindi nila alam, ang kausap ko, Panginoon na. Kung hindi mo pa yung tulutan na ako gumaling, hindi na ako gagaling. Kaya nasa iyong mga kamay. Nasa rooftop ako naman Nasa iyong mga kamay. Kung gusto mo akong pagalingin, gagaling ako. Kaya nung hindi na ako kaya nga, Claire, sama mo na ako. Tumawag ng ambulansya, Sinama ko sa ospital, walang ospital. Kaya tayo uwi.
O, wala kang kausap, Panginoon. Yun nga, sabi ko sa Panginoon, kahit pa tinanggap ako sa hospital na to, kung hindi mo pa yung tulutan na gumaling ako eh. Kung wala na akong purpose dito sa mundo eh. Yung time na yun eh, narinig yun, sabi kailangan inhale, exhale, no? Ewan ko sino yung kausap ng Esther. Hindi ko matanda kung security guard ba yun, o nurse yun, Narinig ko lang yun na kailangan tumaas yung sabi, kailangan pataasin lang yung tawag no? Oxygen level. Sabi ko, sige, pagdating ko sa ruta, ayaw tanggapin pa rin. Yung pag-i-inhale, siguro may mga asthma, gano'n yung naranasan. Inhale ako, ayaw. Hirap. Pinilit ko Panginoon. Yung sa'yo nagmumula buhay Inhale. Ba't tumanggap? Nagkaroon na kayo. Inhale, exhale. Mula sa 61, umakyat. Hanggang naging mayat nga, check ako 70, pataas. Sabi ko, pagdating ng 80, magaling na ako. O di, Panginoon pa rin ang di ba? Kaya importante, alam mo yung tinig ng Panginoon. Maging interesado ka mapakinggan kasi buhay at mabisa yung salita ng Diyos. Sabi niya, Exodus chapter 15, verse 26, sabi ron? Ako ang dakila ninyong maggagamot. Ginawakan ko yun, kahit pa Asian Hospital at maraming mga espesyalista dyan kung hindi ka pagagalingin ng Panginoon Di ba? Buhay ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga. Pinapakinggan natin yan. Okay? Sabi rin sa Hebreo chapter 3. Chapter 3 ng Hebreo, tsaka sa verse 8 tsaka verse 15, sabi niya, kapag ka narinig mo yung tinig ng Diyos, huwag mo na patigasin ang ulo mo. Kung nangungusap sa iyo ang gabing ito ang Diyos, huwag mo nang gawing matigas ang ulo mo. Pag narinig mo na itong salita ng Diyos, wala naman tayo ibang pinag-aaralan dito kundi salita ng Diyos, huwag na maging matigas ang ulo mo. Nasain mo na maunawaan at masunod ang kalooban ng Diyos. Amen po? So, ganoon kahalaga itong paksa na ating pinag-aaralan. Alam nyo, wala nang kung titignan nyo yung mundo, yung paligid natin, parang wala nang pag-asa. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang dako ng mundo, magulo na yung takbo. Baka hindi pa natin namamalayan. Nagkakagulo-gulo na. Kaya, ano ba yung natin? Sabi nga, huwag mong gawing last resort yung Diyos gawin mo siya priority lagi. Hindi yung kung kailan, wala ka na magagawa, wala na akong magagawa, doktor, wala na magagawa, pera ko. Saka kalalapit sa Diyos. Nagiging last resort nga. Siya yung priority. Okay, pang-apat. Gawin mo sinasabi niya. Gawin mo yung sinabi ng Diyos. Kasi sinabi niya yun Diba, alam naman natin yung kapag ka ginawa mo yung sinabi ng Diyos, magiging matalino ka tinutulad ka ng Diyos, diba, sa Matthew 7:24. Ang nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito, matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kahit anong pagsubok ang dumating, bagyo, ulongos, hindi ka kaya ituwal. Sabi ko nga, ang dami ko nang dinaanan, hindi ko akalain dadaan pa ako sa mabibigat na problema. Pero salamat. Bakit? Yung pundasyon ko si Kristo. Amen. Yung salita niya, yung pinangahawakan ko. At alam ko, maaaring marami pang dumating na madaanan ako, hindi ako matitinag. Magpapatuloy at magpapatuloy ako. Kasi bakit? Nakatayo ako sa pundasyong bato. Ang batong ito, si Kristo. Okay, Maging matalino ka, kapag ka sinasagawa mo. Kasi, bakit? Tandaan nyo, merong nakikinig nga, akala mo naman nakikinig.
Sumasagot kasi. Siguro daanan ito. Matthew chapter 21. Sabi rito sa verse 28. Siguro papasahin ko na pakinggan niyo mabuti. Ano ang palagay niyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, "Opo," tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Minsan akala mo nakinig sa'yo. Akala mo susunod kasi nakinig. Opo, yun pala hindi naman susunod. Yun naman isa, ayoko po. Pero nakakawaan niya, ano ba? Hindi tama na hindi ako sumunod sa ako. Sumunod. Sabi nga, sino yung sumunod sa kalooban? Yung tumugon ng opo? O yung tumugon ng ay? Kaya nga, sabi ni Jesus, sa Matthew chapter 15 verse 8, sabi, lagi ko itong yung paborito ko ito eh. Paggalang na handog sa akin ang bayan ko, kunyari lang, paimbabaw lang. Bakit? Sa bibig lang eh. Hindi nanggagaling sa puso. Sapagkat sa bibig, hindi ito sa puso bumubukal. Okay, At kung gusto natin magawa yung sinasabi ng Diyos o yung kalooban ng Diyos, dapat nakahanda tayong magsakripisyo. Balimit, isasacrifice natin yung para sa sarili natin eh. Gusto kong puntahan nyo, kaya lang may gawain bukas eh. Gusto ko sumama sa tropa. Libre pa naman. Sayang, minsan lang to. Kaya lang, araw na pananampahan ko. Kasi unahin ko. Maging masaya ako sa kasama tropa o pahalagahan ko yung araw na itinangi ng Panginoon. Kaisa-isang araw na itinangi ng Diyos para sa Kanya. Gagamitin pa natin dahil masaya tayo sa gagawin natin. Tama ba? Minsan malimit, meron tayong dapat isakripisyo. Siguro basahin ko itong Matthew chapter 8, 18 to 22. Sabi rito, yung pagsunod kay Jesus. Nang bakit kay Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid? Iutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng eskriba at sinabi sa kanya, yung eskriba, ito yung bihasa to sa kautusan. Alam nila yung salita ng Diyos. Pag sinabing eskriba ka, eksperto ka sa kautusan. Okay, Sabi, "Guro, susunod po ako sa inyo. Saan man kayo pumaroon?" Sumagot si Jesus, "May lungga ang mga asong kuba at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao wala man lang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipabaya mo sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay." Okay, Alam mo yung salita ng Diyos, iskriba ka. Tapos sabi, "Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumaroon. Susunod ako sa inyo." Sabi, alam mo ba yung buhay ko? Wala akong tinitirahan, wala akong mahigaan man lang mapagpahingahan man lang, wala akong matutulugan. Handa ka bang sumama sa akin? So, nag-isip-isip yung eskriba ba, mahirap pala sumunod dito. Hindi ka man lang makapagpahinga, hindi ka makakatulog. Mahirap pala. Yung isa naman sinabi niya, "Papaalam mo na kayo, hilibing lang yung tatay ko. Hayaan mo sa mga patay, hayaan mo yung mga patay maglibing sa kanila, sa kapwa patay."
Abay, ama niya yun, ay ililibing, ano? Handa ka bang magsakripisyo para masunod mo lang yung kalooban ng Diyos? Parang mahirap. Yun lang ipagpaliban mo yung time na maililibre ka ng mga kasama mo o halimbawa kakain kayo, no? May pupuntahan na minsan may lang ako makakatikim nito, pupuntahan namin. Paano? Prayer meeting namin gabi. Ano kaya unahin ko? Marami pa naman Friday. Maunawaan naman ako ng Diyos. Ano? Sunday, no? May lakad tayo. Isang linggo tayo, ano? Ang lakad natin, linggo ng umaga. Sagot ko na lahat. Wala ka alalahanin. Ako pa naman opening prayer. Ako pa naman opening prayer. Kaya lang, may isan lang to eh. Ano? Siguro may papalit naman sa akin. Bahala na sila muna. Babawi na lang ako sa susunod. Yun yung mga matadaling alibay na pwede natin gawin. Ano ba talaga? Naunawaan mo ba talaga yung kalooban ng Diyos at nasusunod mo yung kalooban ng Diyos? Pag-ibalwin tayo sa sarili natin. Baka akala natin naglalaro lang tayo dito sa church at present tayo pag Friday, present tayo pag Sunday, okay na. Hindi nyo alam ang nangyayari sa paligid natin. Nasa last days na tayo. Baka nagiging complacent pa tayo. Ano? Sabi, mahalaga na malaman natin at masunod ang kalooban ng Diyos sa atin. Sabi nga ni Solomon, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Ito lang yung buong katungkulan ng tao. Bakit ka andito sa sanlibutan na to, andito ka sa mundo na to? Yung masunod mo, yung may likha sa iyo, may plano siyang maganda sa iyo, sundin mo yung plano. Sundin mo yung layunin niya, bakit ka andito? Hindi, mas maganda itong layunin ko para masaya yung pakiramdam, masarap yung pakiramdam. Hindi mo nasunod yung ito yung katungkulan mo, hindi mo nasunod. Sayang naman ipaglagi mo rito. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na dumaan dito at mabuhay dito na hindi mo naman naganap yung layunin mo. Okay, ano? Sabi rito, Matthew chapter 7, verse 22. Akala natin, ang sipag natin naglilingkod, ano? Kumahayo tayo, nagpa-Bible study tayo, at dito, nagsabdaan tayo, nagpapaamin tayo, nagsasalita tayo rito, nagsishare tayo, tumutugtog tayo, ano? At marami tayong ginagawa. Sabi rito, pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin. Ito yung kinatatakutan ng maraming, maraming mga Kristiyano. Itong talata na to. Sabi, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Ang sipag natin, akala natin, sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Ba't kaya? Sabi rito sabi sa verse 21 kasi sabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod ng kalooban ng aking amang nasa langit. Nagpalayas pa nga kami ng evil spirit no? Na exorcist yung pinalayas na yung Jesus layas naman tapos sasabihin ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, mapaggawa ng masama. Bisa akala natin, sapat na yung nag-church tayo, naglilingkod tayo, nag-share tayo. Pero hindi naman natin pala sinusunod yung kalooban ng Diyos. Dapat meron kang napakinggan, meron kang narinig bago ka gumawa.
Sabi ro Matthew 7:24, ang lahat ng nakikinig at nagsasagawa, hindi pwedeng ang lahat ng nagsasagawa at nakikinig sa sinabi doon. Hindi pwedeng mangyari yung ganoon. Wala kang magagawa kung wala kang napakinggan. Hindi ka pwedeng gumawa nang wala kang napakinggan na instruction o command. Nakukuha natin. Kaya itong mga ano na to, palayas kami, ang galing namin. Jesus name. Ano? So parang maramdaman na nila yung ano sa proud sila sa sarili nila. Ano? Tapos mag-ano, Panginoon, nagpalayas kami na ano. Bakit sino nagsabi siya magpalayas kayo ng demonyo? May sinabi ba ako sa inyo gawin yun? Minsan, akala natin nga, ang sisipag natin, pero yung pala, hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano? Kaya importante na naunawaan natin ano ba yung kalooban ng Panginoon? Ano yung dapat kong sundin? Hindi pwedeng arya ng arya nang wala ka napapakinggan. Kaya nga yung wala namang ang kalooban ng Diyos dito lang natin matatagpuan eh. Kapag hindi tayo nakakapakinig araw-araw, wala kang masusunod araw-araw. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon para sa iyo? Ano na to? Ano ba yung uunahin ko? Ano ba yung gagawin ko? Dapat meron tayo mapapakinggan. Ano? Okay? Maaring nangyayari ito sa maraming mga Kristyano. Kaya nakikita ko doon sa sa mga social media. Nakakatakot pala itong na to. Hindi po nakakatakot itong talata na to. Sabi, sino na papasok sa karya ng langit? Kung gano'n. Ang papasok sa karya ng langit, yung tumutupad sa kalooban ng Ama. Hindi yung sarili mong kalooban. Akala mo nga, pag Sunday, busy ka, ang dami yung ginagawa. Pero, hindi mo alam, hindi ko pala talaga sinusunod ang kalooban ng Diyos. Maraming pagkakataon, inuuna ko yung sarili ko. Sinusunod ko yung sarili ko. Tapos, pagdating Panginoon, sipag ko, ako roon, leader ako. Tapos, hindi kita kilala. Mas sinusunod mo yung gusto mo. At susunod ka lang kung kailan mo gusto. Gagawa ka lang kung kailan mo gusto. Nakukuha natin. Kaya gano'n kahalaga yung pag-aaral natin sa gabi na to. Amen?